magpapalabas ang NTC ng tinatawag na indefinite suspension. At we have received already information na doon sa mga regional offices ng NTC inordera na ang kanilang mga regional directors na ihanda ang pagsasarado ng mga radio stations and TV network ng SMNI. Hindi ba yan nakakabahala? So kung nakikinig po ang mga opisyal ng Malacanang, if the President can give attention to a concert ng isang dayuhan at banyagang banda at gumamit ng 4 or 3 or 2 na mga presidential helicopters papunta sa Bulacan, can this not be a primary attention also to come from the President na tingnan kung nag-aabuso na at lumalagpas na sa regulatory function ang NTC at nagagamit na para sa tyrannical and political oppression na nanggaling lamang sa resolusyon ng House of Representatives, umakto siya at iniikutan ng batas natin. Mga kababayan, I submit also sa sinabi ni Ma'am Lorraine, hindi po kami nababahala, nagagalit po kami para sa taong bayan. Bakit? Maintindihan po natin kung diniklara ang martial law. Yung galit natin ay may pinanggagalingan sapagkat nagkaroon ng suspensyon ng mga karapatan sa saligang batas. Kagaya ng freedom of expression, Brother Franco, Ma'am Lorraine, freedom of the press. And yet, ipinapangalandakan natin na demokrasya at malaya tayo. Bakit selectively ang mga napiperceive na political critic o nagbibigay ng kritikal na opinion sa politika, hindi naman dapat kalaban ang trato like SMNI, laban kasamang bayan, bakit ginagamitan ng napakalakas na puwersa ng kapangyarihan ng ahensya ng gobyerno na hindi pa nakontento sa illegal na pagsuspend sa amin for 30 days sa SMNI, ngayon ay indefinite suspension ang kanilang inihahanda para supilin at busalan ang kalayaan natin. So nananawagan po tayo sa mga kasama natin sa United Nations na nandirito at darating. O sisaa po ninyo ito, imbestigahan po natin ito at harapin natin ang katotohanan na may nangyayaring panunupil at panlulupig gamit ang kapangyarihan ng gobyerno laban sa mamamayan dito sa kinakaharap na indefinite suspension ng SMNI, TV and radio. At ako man naniniwala po, maliban doon sa ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ipinaglalaban yan, at ang karapatan ay pinaninindigan, kailangan din po manindigan ng mamamayan na lumaban sa mga makapangyarihan. Ang pagsasalita po tungkol sa nangyayari sa SMNI ay pagmumulat sa taong bayan that they have to fight the oppressors and the tyrants. Nakakabahala po, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, na isang tawag lang ng presidente ito sa NTC at ipacheck, are you abusing your power? Are you making my administration appear na may martial law na pinipili lang kung saan ipatupad? Why is this not happening against ABS-CBN, sa DCMM, sa mga nagbo-broadcast? Why is this not happening to TV5, to GMA, to CNN? Why? Nakikita nyo ba ang kaibahan ng SMNI? Ang SMNI po ay walang takot na nagsisiwalat, nagtatanong ng katotohanan tungkol po sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Because that is the right thing to do. Yan po ay bahagi ng demokrasya, bahagi ng katungkulan namin yan at bahagi yan ng good citizens' duty. Hindi po kami dito binuo para lamang po mag-hallelujah at mag-praises sa mga nakaupo sa kapangyarihan. Kami din po ay nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng pananaw at kuro-kuro. Sa aming pagbibigay ng pananaw at kuro-kuro, may nababangga kami na may mga political interest at political ambition. Ang masakit nito, ito may mga political interest at political ambition na kipagsabwatan dito sa mga paksyon ng operatiba ng CPP, NPA, NDF na nagbuo ng Tactical Alliance. At isa yan sa pinag-initan nilang SMNI sapagkat bago ang lahat, ang SMNI po ang siyang nag-uusig at naghahabol sa mga ginagawang pagwasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Matagal nang gustong patahimikin at busalan ito ng CPP, NPA, NDF. Dahil sa nabuo nilang Tactical Alliance this year or last year sa Kongreso, nagamit nila ito na poder at na maniobra nila ang mga kalagayang pampolitika because, haminin natin na sa hindi, ang tingin sa kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte at sa SMNI kalaban sa politika ng administrasyon.
lalo na po ni Speaker Martin Romualdez na may anumang ambisyon sa kanya na yon. Yun po ang sinabi sa akin. Eric, aminin nyo na ang tingin sa inyo ay mga political opposition, political opponents. Sabi ko, so, kailangan busalan ng SMNI? Hindi ba demokrasya tayo? Ang bawat isa ay mayroong mga pananaw politikal, may paninindigan at malayang magpahayag. O bakit tanggalin natin ang pag-exist ng political opposition na siyang isang mahalagang buhay ng demokrasya? Ay ganun talaga. Kalaban ang tingin sa inyo, kaya lahat ay gagawin para kayo ay mawala sa equation ng maruming laro sa politika. Nagpapasalamat tayo ng anti-terrorism law nandito na. Exactly. Because ang solusyon na lang sa mga taong katulad nila Teddy Casino ay talagang rehabilitation sa preso. Sa kulungan. Yan na lang, sa kulungan na lang, wala nang iba pa. Yeah, hindi man mag-surrender yan, di Yeah. habulin sila ng batas, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sapagkat ang mga nasa urban operatives, hindi mo man to pwede ilunsad ang military action sa kanila. Yeah. Legal and law enforcement at kamay ng batas at pangil ng batas ang hahabol sa kanila, which is long overdue na katarungan na hiningi ng mamamayang Pilipinong biniktima at winasak nila sa mahabang panahon. Kasi nagtataka ako, no? Mula college, si Teddy Casino, kinakalbo na siya ngayon. Yes. Andiyan pa rin siya. Ah. No, pero yung mga anak niya, ayos, hindi NPA. Oo. Ganon din kay Sarate. Yun din si Sarate. Patur. At ganon din kay Carol Araulio. Hindi niya rin pa na-NPA mga anak niya. Pero they are defending tooth, death, and nail ang NPA. And just recently, no, UP students died and a Yes. PUP student died again. In Mindoro. Because of the efforts of these urban operatives. Yes. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. So we are really begging the Department of Justice, kunin nyo na yan, no? Yes. Tama. Kasuhan nyo na yan, mga salot sa lipunan yung mga yan. And we hope that the Anti-Terrorism Council can convene immediately, please. And ito po ang mga priority natin, ang mga urban operatives and infiltrators in government like Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Brosas, and the likes of Teddy Casino. And you know what, no? Kita mo yung ginagawa niya, yung statement na yan, ano? Gusto niya talaga, pinagsasabog niya talaga ang Pilipinas, no? Ang mga Marcos, mga Duterte. It's so contentious. No, imbes na we trying to unify those two, all these factions in the entire country. Correct. Sila pinag-aaway nila. At saka yun talaga iniintriga. yung ginagawa nila all these years, no? Agree. Tama yan, ma'am. Ma'am Lorraine, ka Eric, at kung di ako nagkakamali, ka Eric, gusto ko lang dalhin yung ating talakayan dito, is tama ba na minsan rin nakita, kung may mga pictures kasi, sila Raul Manuel, at Sa ibang sampayan. mga party list, at iba pang kongresista na kung saan sa likod nila, doon nakalagay yung tupad, Oo. and all those, Really? yes ma'am, Mga namamahagi program sila. ng Yun nga, alam naman natin na laging isinusulong, laging bukang bibig Sumasawsaw. ng mga nagsasabi pag namamahagi ng tupad is yung ating kongresista. Correct. Diba? Kaya yung patungkol sa mga programa ng ating government agencies para makatulong sa ating mga kababayan ay nababahiran Yes. ng hindi magaganda. Kaya mayroong paglilinaw. May balita tayo dito, ka Yes, Eric. maganda yan. Yes, para linawin natin na ang programa ng ating pamahalaan ay talaga namang hindi po para gamitin ng kahit ano pa man ditong pampolitika. Lalo na sa benepisyo ng mga Yes. kalaban ng gobyerno na sinasakyan nila ito. Kasi ito, tupad program ng Department of Labor and Employment, tiniyak na ipagpapatuloy at hindi maapektuhan ang magandang layunin ng programa sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan nito ngayon. Panoorin po natin to. Ilan lamang ang mga individual na ito sa libo-libong benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Base sa datos ng ahensya, tinatayang nasa 5 milyon na ang naayudahan ng naturang programa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagtitiyak ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, tuloy-tuloy lang ang implementasyon ng tupad kahit pangaraw nakakaladkad ang programa sa isyu ng bentahan ng pirma kaugnay ng kontrobersyal na People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Yung pong aming pag-i-implementa ng programa, nais po namin matiyak na hindi mapahira ng anumang ikangay mga kontrobersya. Mananatili nga raw silang nakatutok sa layunin ng tupad program na makapagpaabot ng ayuda sa mga pinakanangangailangan. Hindi po kami bahagi ng anumang hakbangin na may kinalaman po dyan sa mga political na usapin. Ang amin pong focus, naitanong mo Jade, ay focus po namin
sa tulong ng atin pong mga social partners, papalago ang atin pong ekonomiya. Nang sa ganun nga po yung target o yung pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isang bagong Pilipinas, kung saan ay mayroong matatag, maginhawa at panatag na buhay para po sa lahat ng mamamayang Pilipino. Sinabi rin nila Guesma na may prosesong sinusunod ang DOLE sa pagpili ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Titiyakin po namin at kami po ay laging nagbabantay at meron pong sinusundan na guidelines para po sa availment. Hindi po ito isang dole out. Ito po ay pinagtatrabahuhan ng ating mga kababayan o benepisyaryo na mapapaloob sa programa lalo na po ng tupad. Ipinagmalaki rin nila Guesma na kinilala ang DOLE ng isang prestihiyosong organisasyon sa pagkakaroon nito ng maaasahan at epektibong mga programa na anyay patunay lang sa maayos na pamamahala nito. Kinilala din po ang DOLE bilang isang outstanding agency may kinalaman po sa accounting procedures. Ang ibig sabihin po niyan, sa pagsusuri po ng COA, ay kami po ay laging nakatutugon doon po sa mga regulasyon na nagtitiyak anumang pong pondo ang may paglaan o at may pagkatiwala sa DOLE, ginagastos po yan sa tamang kaparaanan na uukol po dun sa mga eligible at qualified na beneficiaryo. Yan po ang isang direksyon ng Department of Labor and Employment na hindi po namin bibitawan. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa tupad program ng Department of Labor and Employment ay isang employment assistance package na nagbibigay ng emergency employment sa mga displaced workers sa loob ng 30 araw. Malinaw po naging pahayag ng Department of Labor and Employment Secretary Bien Laguesma, hindi po pwedeng gamitin sa political interest, maneuver, and manipulation of beneficiaries para magpapirma o ano pa mga hakbang related to political vested interest. Ang programang TUPAD, which is an emergency labor intervention support doon sa mga nangangailangan ng kabuhayan at trabaho sa isang panandaliang pagkakataon na binibigyan ng agapay ng ating pamahalaan. Pangalawa, I would like to bring this up, Ma'am Lorraine, Brother Franco, kung paano rin ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Yes. Ang mga programa ng gobyerno na nakakalusot sila maliban sa Kongreso na mayroon silang average of more than 100 to 200 million pesos every year na nakukulimbat nila upang gamitin sa kanilang maniobra in the guise of maintenance and miscellaneous and other operating expenses, which is a category of extraordinary fund na napakadaling lusutan at na napakadaling gamitin para sa maniobra. Maliban po dyan, naalala mo Ma'am Lorraine, Brother Franco, nang sumambulat ang mahigit, I think, 20 million worth of projects sa ilalim ng dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo na parang emergency assistance support program. How much? 20 million na pinapunta sa isang lugar sa Davao sa grupo ng mga pasaka. And no less than Jong Monson nag-surrender na at bumalik sa ating pamahalaan ang nagsabi that it was a program of the Regional Party Committee of the Communist Party of the Philippines and the NPA para papasukin ang pundo na yon. And that time, ang secretary sa DSWD was Judy Taguiwalo. Ito ang dahilan na hinabol ito ni Pangulong Duterte pagkatanggal kay Judy Taguiwalo who is an active CPP, NPA, NDF cadre operative for urban area, ay pinaupuan po ito kay General Rolly Bautista. At napigil po ang pondo na yon na 20 million na parang